Sabi mga kababayan ni Senator Robin Padilla, iniwan na daw tayo ng Vietnam. O yan ang sabi niya, mga kababayan dito. Iniwan na tayo ng Vietnam. Vietnam, leaving the Philippines in the dust, sabi po ni Senator Robin Padilla. Ito naman si Robin Padilla, si kabayang Robin. Paano iniwan tayo ng Vietnam? Chinek mo ba kung lumamo na tayo ng alikabok? Bakit niya Mr. Maravilla sinabi ni Senator Robin Padilla? Basta sabi niya, kulilat na daw tayo in terms of economic growth. Yan ang sabi niya rito. Senator Robin Padilla could not hide his frustration at how the Philippines is now lagging behind Vietnam. In a recent Facebook post, Padilla lamented the country's sluggish economic state compared to the progress of its Asian neighbor. Basta ka na lang nagsasalita ng ganyan. Chinek mo ba, Senator Robin, yung datos? Kung totoo yung mga pinagsasabi mo, hindi mo man siguro chinek kung tama ba na sabihin nating kumakain na tayo ng alikabok, naiwan na tayo ng Vietnam in terms of economic growth. Sa bagay, asahan namin sa inyo na i-check yung datos, yung sa lawal nga ninyo, hindi ninyo na-check nung nag-online selling kayo with your wife, dumungaw yung ibong Adarna. Kung yung sa lawal po ninyo, nag-online selling, hindi nyo na-check kung nakasuot yung datos pa sa economy. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas, na alala mo na naman yung walang karsunsilyo na nag-online selling si Robin Padilla. Ano hindi ko maalala na kung ano-anong pinagsasabi niya na hindi man lang chine-check kung totoo yung datos. Sasabihin niya, laging behind na tayo in terms of economic growth. Hindi man po totoong ganon na pinakain na tayo ng alikabok ng Vietnam. Malayo po sa katotohanan. Mamaya ibigay ko sa inyo yung full story mga kababayan at yung datos. But before ko ibigay sa inyo yung mga detalye ng kwentong yan, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makatotohanang balita. Huwag fake news. Ito kasing mga taga-nausog, mahilig po sa fake news. Pag-supporter po ni Maudix, laging fake news po. Hindi makatotohanan. Gusto lang manira. Tama pa? Like and share na rin po ninyo ng ating video. And huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Blanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Marami na pong nagdi-gym sa amin. Yan po mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourist po sila. Ito naman po, Indian National. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum. Made in South Korea po siya. Whitening po siya mga kababayan. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravilla. Sa mga inquiries ninyo, pumunta na lang po kayo dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravilla on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pulses po,
pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin itong kwento. Nasabi ni Robin Padilla po, kulelat na daw tayo as compared sa economy ng Vietnam. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Huwag kayong maniniwala dito kay kabayang Robin Padilla. Ngayon, bakit ba niya nasabi? Sabi ni Robin Padilla rito, he made the comment after Vietnam Airlines launched its flights connecting Manila to its two major cities, Hanoi and Ho Chi Minh. Vietnam Airlines, the first airline in Vietnam to offer direct flights to Manila, kick off the service on June 17. Para yun lang ang yung base mo na sabihin mong kulilat na pag-iwanan na tayo ng Vietnam. Napakababaw naman. Ba't hindi mo tingnan yung data? Yung ranking ng economy ng mga bansa sa Southeast Asia para lumipad lang ng direct flight yung Vietnam Airlines sa dalawang syudad ng Vietnam, Manila to cities in Vietnam. Sasabihin mo, napag-iwanan na tayo. Napakababaw naman po, kabayang Senator Robin Padilla, yung base mo sa pagsabi na kulelat na tayo. Ayan po, sabi niya dito, congratulations, Chok Mong. Congratulations, mabuhay, lumayag na ng tuluyan ang Vietnam at iniwan na tayo. Vietnam pulling away, leaving us behind, Padilla said in a Facebook post on July 19. So napakababaw po ng base ni Senator Robin Padilla sa pagsasabing kulelat na tayo as compared to the economy ng Japan. Ang katotohanan dyan, mga kababayan, maganda po yung ating standing, yung ating ranking. Talo natin yung Japan. Ngayon po ang balita dito. Ito yung data po. Vietnamese economy. Vietnamese GDP size ranks 5th in Southeast Asia. Panglima lang siya po. Sabi dyan, Vietnam's gross domestic product size last year was estimated to stand at about 433.3 billion US dollars, ranking 5th in Southeast Asia, according to the latest figures released by International Monetary Fund or IMF. Ano sabi dyan? Last year saw the GDP scale of Southeast Asia as a whole reach about 3.86 trillion US dollars, of which Indonesia took the lead in the region with estimated GDP of about 1.42 trillion US dollars. Ano pang sabi dyan? Thailand ranks second with GDP scale of 512.19 billion US dollars, followed by Singapore and the Philippines. O, kita ninyo? Yun Singapore, mga kababayan, 497.37 billion US dollars. Pang-apat po tayo, 435.67 billion US dollars yung ating GDP. So mas abante tayo. Number 4. Yung Vietnam, number 5. Paano kulila tayo? Paano kumain na tayo ng alikabok? Laging behind in terms of economic growth. Dapat sa iyo paimbestigahan diyan sa Senado for spreading fake news. Wala kang pagkakaiba sa mga nausog. Sa bagay, kaalyado mo yung mga nausog na mahilig magpakalat ng fake news. Ngayon na rin kayo. Kaya birds of the same feather talaga. Flock together. Napakalinaw. Yan number 1, Indonesia. Number 2, Thailand. Number 3, Singapore. Number 4. Ay ba man pala to? Ito pala, mga kababayan, sabi diyan, what is the fastest growing economy in Southeast Asia? The Philippines.
the Philippine economy grew at 5.7% in first quarter 2024, marginally higher than the 5.6 growth in the fourth quarter of 2023. Philippines full year 2023 GDP growth is strongest among major Asian economies. Sabi po ng Department of Finance. Tayo yung pinakang mabilis, mga kababayan, sa mga bansa sa Southeast Asia. Ano? Napakalinaw, Southeast Asia, fastest growing economy. What is the fastest growing economy in Southeast Asia? The Philippines. Paano naging kulila tayo? O ito, ASEAN Economic Outlook in 2024. Ano sabi dyan? Ang Vietnam's GDP growth rate in 2023 was estimated at 5.1%, with economic growth momentum having been impacted by weak demand in the key export markets including the US, EU, and mainland China. Yung ating bansa, the Philippines, economic growth remains strong in 2023, with GDP growth improving to a pace of 5.9% in the third quarter of 2023 compared with the GDP growth of 4.3% in the second quarter of 2023. The outlook for 2024 is for continued rapid economic growth helped by expected gradual easing of monetary policy during 2024. Naintindihan mo na kabayang Senator Robin Padilla, nagbiyahe lang yung Vietnam ng 2 beses, Vietnam Airlines, 2 city sa Vietnam, from Manila. Sinabi mo na agad na kulilat na tayo. Napag-iwanan na tayo ng Vietnam. May ganun talaga. Huwag kasi masyado assuming, Senator Robin Padilla. Alam naman namin po ang limitasyon ng inyong pagkaunawa in terms of economy. Pagdating po sa issue ng economy, magtanong ka po sa mga marurunong. Yung kababayan nating congressman, na si Congressman Joey Sarte Salceda, paturo po kayo, magaling yon. Malawak yung pagkaintindi kasi nag-isang senior economic advisor ni dating Pangulong GMA and isa siyang kilalang economist ng ating bansa. Huwag daldal ng daldal. Basta lang daldal ng daldal. Kasi magmumuka kanyang engot. Alam namin yung background mo sa criminology. Yun yung tinapos po ninyo. Tapos artista ka na. Dahil sikat ka, nagi kang senador, number 1 senator. Pero yung pagiging po ninyong artista at pagiging number 1 senator, hindi yan nangangahulugan na kayo po ay qualified na magsalita tungkol sa economy. Huwag masyadong assuming. Huwag mahiyang magtanong. Tama? Sa mga nakakaunawa, yung ating mga bilyonaryo nga dito po, tuwang-tuwa sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is the first time anya na nangyari sa isang administrasyon na yung mga magagaling sa negosyo po sa ating bansa, ginawang advisor lahat ng ating Pangulo. Only in the Philippines. Sabin Aboitiz praises BFF Marcos for creating advisory council of billionaires. Sabi naman ninyo, mangyari na anyan yan. Mga elitist policy, hindi makamasa kasi yung mga economic advisor ng ating Pangulo, mga bilyonaryo, ilangan man po yung mga militant yung advisor ng ating Pangulo pagdating sa economy. Ang mga militant po, ang alam nila, magreklamo. Di ba? Ang mga bilyonaryo, mga businessmen, sila po ang nagpapatakbo ng economy, creating jobs, investments. Sila yung nakakaunawa niyan. Kaya nga sila mga bilyonaryo. Gusto nating umasinso, yumaman ng Pilipinas. Kukonsultahin mo, manggagawa, farmer, konsultahin mo yung mga billionaires, mga mayayaman. Gusto mong yumaman, dapat ang konsultahin mo, mayaman, hindi mahirap. Tama? Para maturoan yung mahirap na umangat sa buhay. Ang pwedeng magturo niyan, yung angat sa buhay. Naintindihan na ninyo? Siguradong sasabihin, mga burgesan niya, mga bilyonaryo,
Yun lang yung karab elbows ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa niyang advisor para makatulong sa kanya, mga kababayan, sa pagpaunlad ng ekonomiya ng ating bansa kasi sila ang may knowledge. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-iikot sa Pilipinas. Kaya nga po, negosyante yung kanyang ginawang Agriculture Secretary. O tingnan ninyo, maganda yung takbo ngayon ng ating agrikultura. May magandang programa na ginagawang trial ngayon na magbibenta po ng 29 pesos per kilong bigas all throughout the country. You see? Kasi yung objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maibaba po sa 20 pesos per kilo yung bigas para sa ating mga mamamayan. Meantime, may programa siya para sa 29 pesos muna na bigas habang hindi pa natin masyado nadidevelop yung ating agriculture. Nagsisimula pa lang tayo. So balikan natin itong kwento. Ayan ba, only in the Philippines, Sabine Aboitiz praises BFF Marcos for creating Advisory Council of Billionaires. Yan po si Aboitiz. Sabi diyan, Billionario Sabine Aboitiz is thrilled that he and some of the Philippines' richest persons have a say in the Marcos administration's policy making through the Private Sector Advisory Council o PSAC. Ahead of the President Marcos Jr.'s third State of the Nation address, bukas po, Aboitiz heaped praises on his longtime friend for strengthening the collaboration between the government and private sector. Importante po yung close collaboration ng pribadong sektor sa kanang gobyerno. Itong mga billionaires ng ating bansa, mga negosyante, sila yung nagdi-deliver po ng billion-bilyong taxes na nagagamit po para sa implementasyon ng mga infrastructures natin. Maserbisyuhan yung ating mga mamamayan. Pagtatayo ng mga infrastructure, kalsada, tulay, airport. Kaya tingnan ninyo yung naiya po. O diba, ang nag-develop ngayon, inaward po at no cost sa ating gobyerno. Kikita pa yung ating gobyerno. Yung San Miguel Corporation, si Ramon Ang, nakita ninyo yung strategy. Ganon po. Kung yung magsasaka, konsultahin para sa pag-develop ng airport po, magagawa ba yon? Di ba? So sabi niya rito, nowhere have I heard of a country anya where the president meets with the private sector on a scheduled basis every other Thursday at 2 p.m. It's unheard of, he said in an interview, mga kababayan, posted by the Presidential Communications Office. Si Aboitiz, presidente at Chief Executive Officer po ng Aboitiz Equity Ventures, is PSAC's lead convener. Other billionaires who are part of the council include Ports magnate Enrique Razon, MVP Group's top honcho Manny Pangilinan, Alliance Global CEO Kevin Tan, JC Summit Holdings Lance Gokongwi, Crispo of the Century Pacific Group, Joey Concepcion of RFM Corporation, and Dennis Oy of Converge. PSAC's lead convener said, Marcos is receptive to the council suggestions, particularly on pressing issues anya. He's totally engaged. He's absorbing what's being said by both sides. And then, he balances it out, sabi po ni Aboitiz. So napakaganda yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinakikinggan niya yung mga bilyonaryos, yung mga suggestions nila. Pero hindi man lahat ng suggestion, i-implement niya, binabalansi niya po for the benefit of the masses ng mga mamamayang Filipino. Kasi nga po, sabi nga natin, paano mo maiangat ang ating bansa kung ang kausap mo, mga tao na wala man pong knowledge kung paano gawin. Di ba? Yung mga bilyonaryos, mga kababayan, sila yung may experience. Nagawa nila sa kanilang negosyo nagawa nila sa kanilang sarili. Alangan man si Calio yung kumandidato sa pagka-presidente, ang tatanungin natin. Tanungin natin siya kung ano ang reklamo nila. Marami sila na reklamo. Pero dapat babalansin natin. Hindi lahat ng kanilang reklamo i-address natin. Kasi yung iba na reklamo nila,
mga kababayan, baka kapritsyo na lang po. Babangga din sa interes ng iba. So kailangang balansihin po. Ganon din po, pag kinonsulta yung mga bilyonaryo, binabalansi rin. Baka din interes lang nila yung kanilang sinasabi. So ganon ang ating presidente. Lahat na sektor ini-engage niya. Sa pag-iikot niya sa buong Pilipinas, ini-engage niya yung mga farmers, fishermen, ordinary folks, ordinary people, mga mahirap. Kaya nga po, yun ang ginagawa niya sa pamimigay ng mga ayuda. In like manner, doon na rin yung panahon ng kanyang consultation para personal niyang matingnan ang kanilang mga pangangailangan. Tapos kausap niya yung mga bilyonaryos. Ano ang maitutulong nila? Through their investments, through their knowledge, mga kababayan, to create opportunities, employment opportunities, jobs, and investments. Pati yung pag-implement ng mga infrastruktura na kailangan po ng ating bayan. Nakita niyo? So napakaganda po ang sinasabi ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bukas po, pakinggan po natin ang sasabihin ng ating Pangulo sa kanyang third zona po. Yan po yung third zona, State of the Nation Address, reformang pangsakahan. Galing ito sa first zona. Tinupad niya po ito. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden. Dinilit na niya po. Binura na niya yung lahat ng pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Sa second zona, tulad ng ating pinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Ayan po, mga kababayan, New Agrarian Reform Emancipation Act o Republic Act 11953, dilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 7, 2023. Sabi diyan, ang nakatanggap ng titulo para sa kanilang sariling lupang pansakahan mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 10, 2024 umabot sa 138,056. Kita niyo pa? Ayan lang muna mga kababayan, abangan natin bukas yung third zona ng ating Pangulo. Huwag kayo makikinig sa zona ng mga nausog. Lahat yun kasinungalingan po. Wala kayong mapupulot doon, kundi mga kasinungalingan lang po ng mga nausog. Kasi ang intensyon nila, iupo si Inday. Hindi na makapaghintay po ng 2028 election. Gusto nilang lusubi na ang palasyo, iupo si Inday. Na yung DepEd nga po, hindi na naayos. Tapos gustong umupo bilang Pangulo. Saan ka pulutin yan mga kababayan? So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.